2011 ay mas lumawak ang aking pananaw. Ang aking focus ngayon ay nag-iba dahil nandito ako sa Canada. Amen? So, bigyan niyo muna ako ng pagkakataon na pasalamatan din ng mga tao na talagang dahilan din na ako ay narito ngayon. Unang-una po sa pangunguna ni Pastor and Mrs. Felipe and ni Galba. Ping. You know, Pastor Ping, kung hindi para pumunta ng Bible School, eh, kasama mo pa yan. Ang layunin lamang niya ay magbasikul. At marami akong alam sa buhay niya, kung kabataan niya. Dumaan siya ng maraming famine sa buhay. Alam niyo yun. Busy sa nilipin. Pero siya rin ay naging boss ko sa opisina MLFI nung bago siya napunta ng Canada. Siya ang nangasiwa noon sa field operations ng MLFI at siya nagiging pinaka-boss namin, mga field officers. At during his term as, anong tawag noon? Yun na. Ginawa niyang salary basis ang tinatanggap ng bawat field officer. At hindi ko makakalimutan yun. First time. 3,000 nga lang isang buwan. Pero yung 3,000 noon ay napakalaki na. So, naging salary basis kami. Kaya lang wala kaming SSS. Pero wala kaming etc. So, malaki ang utang na loob ko rin kay Pastor B. Amen. And you know, I felt very much welcome in this church because of him. Nakadamit ako ng ganito because of him. Meron akong dalang barong. Pero didi-discuss ako kasi malamig daw dito. Pero sige lang. Pagsikapan ko na lang mag-Amerikana kahit hindi ako sanay. You know, ganun din nananawagan ako sa lahat ng mga pumunta dito in the name of Penfolds. Ang iba ay wala na yata rito. Ngunit gusto ko malaman nyo na ang dahilan na napunta kayo because of Penfolds is through the effort of Pastor Kim. Siya nag-initiate ito. Kaya kung pwede lang, ay huwag ninyang iwanan ito. Amen. Hindi ako nagtitiro. I just feel na gusto kong sabihin ito. Kasi sa ating mga Pilipino, dapat umiral pa rin yung sinasabing utang na loob. Right? Hindi natin pwede alisin yun. Kaya siguro, medyo malas-malasin ang mga magre-rebelde. Pero hindi ko hinangad yun. Because my Bible says, bless and curse not. Wala kang karapatan mag-curse. Pero wala ka talaga sa lineage ng anointing, itong natutuhan ko. Kung tataliwas ka sa lineage ng anointing, delikado ka. Parang yung sky crane. Pag na-discarrel yan, disgrasya nga abutin. Wala. Sinakaya ko ni Janet. Nasaan na si Janet? Nawala na. Janet. Nahanap ako ng driver. Wala. Kaya, pero pag ma-discarrel, mayroon kasing sinusundan na relays gano'n. Pag mawala ka naman doon, sigurado ko, disgrasya. Ganyan ang pag-flow ng anointing. Kaya, tuloy, nagpapasalamat din ako sa mga katulad yung mga leaders ngayon. Lagi kayong binibida ni Pastor King. Ilang mga advisory council niya. Tama ho, si Moses, kinakailangan niya ng advisory din. Kinailangan niya si Joshua. Si Caleb. Diba? Kinailangan niya si Aaron bilang tagapagsalita. Pero kumisan yung pinakamalapit sa iyo, siya pa ang kamuntik magdidiskarel sa iyo. Ganon. Di ba si Aaron ang nagpagawa ng golden calf? Noon, na-delay lang si Moses. Kapatid niya yun. Pero kayo mga kapatid ay ang masasabi ko lang talagang dito kayo kinalaga ng Panginoon. At kung
pagpatuloy niyo ang inyong katapatan sa pagsuporta ng leadership ng pastor dito, marami pang pagpapalang darating sa inyo. Purihin ang Panginoon. Alam ko, nagaling kayo sa iba't ibang mga may iba't ibang churches sa Pilipinas. Sabi niya na may galing sa Assemblies of God, Baptist, etc. Pero hindi na yung mahalaga sa akin. Ang mahalaga, nandito na kayo. Amen. At kayo ay dinala ng Diyos dito. Napapansin ko, Brother Salas, hindi ako kilala sa Jensen ito. Pero tingnan mo ngayon. Nasa limelight. MLCC dito sa Vancouver. Limelight. Hindi ko nakikita ko maamit doon. Kasi nasa baptist ka dati. Hallelujah. Pero nandito ka na, ituring mo na lang na God sent you here. To preserve what? Life. Yan ang sabi ni Joseph sa mga kapatid niya, di ba? Very controversial ang dahilan kung bakit napunta si Joseph sa Egypt. But Joseph said, God put me here. Hindi kayo, kundi ang Diyos. Ginamit lang niya yung mga controversial na mga bagay, pero it was God who controlled everything. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to God. So, sorry, Gladys, na hindi ako muna maka-extend. Palagi mo akong kinukulit doon, pero maganda. Gusto ko. Gusto ko na. Sa ngayon ay ganun muna. Pero yung door na makabalik ay hindi po sarado. I still have faith na mabalikan ko kayo. In fact, mayroon akong kilala sa Nevesia na nasa Seattle ngayon, ay Washington. Nag-email sa akin at sabi niya, punta ka dito, Pastor. Hindi, wala pa akong visa. Mastercard. Ikaw na lang pumunta dito. At sabi niya, titignan daw niya. Marami na akong kaibigan na nag-text. Tawag ba doon? Hindi, sa Facebook pa. Yung ating program na gabi, nag-text agad yung aking pamangkin sa Dubai. Nanonood pala sa Dubai. Yung aking pamangkin, nag-text daw na pinapanood niya akong nagsasalita. So, dito lang sa Canada ako na expose. Off the record mo na. Yan ang Pastor Dave kasi siya ang bishop natin sa Pilipinas. At ayaw ko naman sirain yung trust na binigay niya sa akin. Dahil tinalaga niya ako na special assistant for Mindanao. Special assistant to the bishop. Hindi ko pwedeng sirain yon. Trust. Kasi pag ang tao ay nawalan ng trust, delikado na rin ang kalagayan. Amen? Amen. Hallelujah. So, salamat po sa inyong welcome na binigay sa akin. Noong ako ay nasa elementary, meron kaming inaawit na ganito eh. Ano bang lyrics no? You may tempt me with meats or ripe fruits of the land. But the sweetest of all sweet is the welcome that you gave. Sweetest of all sweet. Mahirap kayong makalimutan. Rest assured, Pastor Ping, wala nang negatibong bagay na successful pagdadaan sa akin. Hindi ko hayaan mag-successful ang lumang negatibong bagay na maririnig natin ngayon. Dahil napatunayan ko na ang inyong simbahan, ang inyong church dito ay talagang very healthy na simbahan. Marami pang darating na pagpapala ng Diyos. Of course, pasalamatan ko rin yung aking mga anak. Nangungumulit nila sa akin. Kung nag-adjust sila sa akin dahil hindi ako palakain. Minsan napapabay yung pagkain.